Kaya ikaw, Maharlika, kung ikaw ay mategi, 'di ba? Kung ikaw ay ano diyan, 'di ba, pumanaw diyan sa ibang bansa at walang nakiramay sa iyo, di na namin problema 'yun. Problema kasi nila masyado, mga kababayan, binibigyan daw ng importansya. Natural. Dahil alam ni Pangulong Bongbong Marcos, alam ng kapulisan, alam ng sambayanang Pilipino, majority ng sambayanang Pilipino kung anong pinaglaban para sa bayan ng isang Mima Alicia. Hindi nyo lang matanggap kasi damay ang tatay nyong karton. 'Di ba? Hindi nyo matanggap na tinutuligsa yung EJK na pinaggagawa na katarantaduan, no? At pagpasok, no, pagpasok ng malalaking shipment ng droga dito sa Pilipinas during Duterte's regime. 'Di ba? Oh. Hindi namin kasalanan 'yun. Kasalanan ng tatay niyong karton 'yun. Siya ang may kasalanan diyan kung bakit nagka-issue siya. Mismo sa bibig niya nanggaling lahat ng ebidensya na nagdiin laban sa kanya. At kami bilang isang vlogger, content creator, kinontent namin yung katotohanan na lumabas sa bibig niya. So kasalanan namin yun? Na nabastusan kayo? So ibig sabihin, hindi pwede palang ilabas yung mga ganyang bagay na katarantaduan ng tatay nyo, ng BP nyo. Tulad ni Sara Duterte na nai-impeach ngayon. Maharlika, for your information, nagre-react kami na nakabatay sa ebidensyang inilalatag sa impeachment. Kayo, dakdak kayo ng dakdak regarding dyan, propaganda, wala naman kayo mailatag na ebidensya. Na yaan ay propaganda. Na yaan ay political agenda. Oh. 'Di ba? Wala kayong mailatag. Pero kami may nailalatag na si Sara Duterte ay isang araw sa buhay niya naglustay siya ng kaban ng bayan sa loob ng 11 days. Oh. Na-debunk nyo ba yan? Wala kayong ginawa kung hindi atakihin kami ng personal. Yun lang yun. Period. Dahil bakit? Sinupalpal si Sara Duterte ng COA. Sinupalpal si Sara Duterte ng AMLAC. Sinupalpal si Sara Duterte ng DepEd na mismong mga alaga niya sa DepEd noon. Ngayon isisisi nyo sa amin na kami ay nagre-react, lumalaban para ilatag ang katotohanan at suportahan ang nilalabas ng mainstream media? Kasalanan namin yon. Yung kabobohan ng vice presidente nyo na magnanakaw at hindi humaharap doon sa sinisigaw nyong accountability at transparency. Kami ang naglalabas nun. Yung sinasabi nyong accountability, transparency. Ngayon, sinasabi nyo na maraming binastos si Mima Alicia. Sabi ko nga, kung nababastusan kayo sa nilalabas ng bata, sino ba ang naunan ng bastos? In the first place, kayo ang unang nambastos. Tatay nyong karton ang una ng bastos at nagayag sa publiko na meron tayo daw bangag na Pangulo. At hindi nyo na tinigilan yun. Ginawa nyo pa ng dance step. 'Di ba? Ginawa nyo pa ng dance step. Pinamukha nyo sa sambayan ng Pilipino na wag irespeto ang bansang Pilipinas at ang Pangulo ng Republika. Na never namin ginawa na si Duterte, na nung si Duterte ang presidente. Bagkus sinuportahan namin si Pangulong Rodrigo Duterte nyo nung siya'y nakaupo dahil siya ang niluklok ng sambayan ng Pilipino. Ganun kami. Ngayon, natapos ang term niya. Natapos ang term ng tatay niyong karton.
nakitaan ng probable cause yung ginawa niyang EJK, pagdusahan niya yun. Diba? Alangan na maging loyal kami sa katarantaduan niya. Diba? Nagpakasasya siya sa budget ng Parmali, skandal. Tapos gusto niya pagkakinulong siya, pagka inimbestigahan siya, kasama kami. Kasama taong bayan sa after niyang yumaman sa Parmali scandal. Sa trilyong piso na inutang niya sa ibang bansa. Na sila lang pamilya ang nakinabang. Tapos gusto niyo lalabang kami rin. Ipaglalaban din ng taong bayan yung katarantado ang pinagagagawa ng pamilya na yan. Hindi kami ganung kabobo. Huwag nyo kaming itulad sa inyo, maharlika, na bobo at tanga. Sobrang trying hard nyo na. Pati yung namayapa, idinadamay nyo pa. Oh. Tulad na lang din nito, ni Jay Guevara. Oh, MP Pogay. Oh. Itong mga taong ito, salita ng salita, wala naman nilalatag na ebidensya. Oh. Tayo nga dito, sabi ko nga sa inyo, sa Vengador, magmula kay Boss Mike Cervera, Boss Takero Miyamoto, biyahe ni Koy, hanggang sa akin, hanggang sa lahat ng miyembro ng Vengador, pag kami po nag-reaction, makikita nyo, meron kami nilalatag. Meron kami nire-reactionan. Galing sa mainstream media. Galing sa kanila. Hindi lang kami basta magsasalita dito ng walang kapararakan. Diba? Oh. Diba? Tapos gagawa-gawa pa kayo ng kwento. Gagawa pa kayo ng kwento regarding kay Boss B. Debunk naman kayo. Oh. Boss B daw, Boss B. Sabi ko nga sa inyo, dito sa amin walang Boss B. Sa DDS may Boss B. Boss Banat. Oh. Yun ang totoong Boss B. Actually, kayo nagpaingay lalo kay Mima eh. Salamat sa inyo. Sa pambababoy nila kay Mima Alicia, mga kababayan, dahil sa krimen, 'di ba? Mas lalo nilang pinasikat si Mima. Alam nyo kung bakit? Oh. May mga ibang DDS, akong tropa, na naawa kay Mima. Pero itong pero itong iba, hindi naawa. So yung mga kaibigan kong DDS, pati yung mga kasama nila, tinuligsa. Tinuligsa nila. Hindi raw tama. Totoo naman, hindi naman talaga tama. 'Di ba? Hindi naman talaga tama na namayapa na nga yung tao. Oh. Pinatumba na nga ng kung sinong Poncio Pilato. Oh. Natutuwa pa sila. Kasi nga bakit? Immune na po sila sa krimen. 'Di ba? Na mind condition na po sila ng ng kanilang mga amo about kriminalidad. Krimen po 'yan nangyari kay Mima. Hindi po karma yan, krimen. Yan po ay sinadya. Yan po ay pinlano. Kaya nga po nagbuo ng task force ang ating PNP. Salamat kay General Nartates at kay Director Matibag na agarang aksyon, 'di ba? At nagbuo sila ng ganitong task force para po matukoy agad. Dahil hindi po nila matanggap ng mga DDS vlogger, especially itong sila Banat Bay, itong sila Jay Guevara, itong sila Dada, itong sila MP Pogay, itong si Maharlika, hindi po nila matanggap, mga kababayan,
na isang araw sa buhay ni Mima mangyayari ito. Napasasalamatan siya ng sambayan ng Pilipino sa pinaglaban niya. Hindi nila matanggap yun. Dahil wala po silang kreditong makukuha pag sila ang natsugi. Alam nila sa sarili nila yun. Dahil alam nila hindi tama yung kanilang pinaglaban. Saan ka nakakita? Kriminal, ipaglalaban mo. Diba? Saan ka nakakita? Kriminal, paglalaban mo. Alam nila sa sarili nila yun. Saka nakakita, magnanakaw na. Ilalaban mo pa. Si Mima Alicia laban sa magnanakaw. Laban sa mga kriminal. Kung may nasagasaan siya, 'di ba? Na amo nyo o boss nyo, 'di ba? Kaya natutuwa kayo. Alam ng Diyos 'yan. Alam ng Diyos. Babalik lahat sa inyo 'yan at malapit na. Malapit na, malapit na. Mapapahiya kayo, promise. Diba? Tapos, eto pa mga kababayan, dito na tayo sa sa isang exciting part na nabalitaan natin. Di umano mga kababayan, may kumontak. Opo, may kumontak po. Siyempre, kay Boss Mike. Dito sa mga kaibigan natin. Di ko alam kung kay Boss Biyahe ni Koy, meron din. No? Pero nakarating po na parang may nakikiusap yata. Hindi pala nakikiusap. Nagpaalam na baka pwedeng sumilip, baka pwedeng dumalaw. Sino po? Itong ibang DDS na senator. Wala namang problema mga kababayan. 'Di ba? Wala namang problema sana. 'Di ba? Oo. Pero alam nyo, Diyos ko naman, wag na tayo paka-ipokrito po. Diba mga senator, DDS senator, wag na po kayong papaka-ipokrito. Napapanood nyo si Mima at alam nyo binabanatan nila kayo, yung kabobohan nyo sa Senado. Alam nyo yun. Diba? Alam nyo yun. Tapos pakonsuelo de bobo, kunwari, makikiramay kayo. Alam namin, isang tabi muna ang usapin politika. Pero may person of interest po kasi na tinitignan. Oo. At isa po kayo, no? Isa po ang grupo nyo. DDS po. DDS ka, senator. DDS kayo, mga senator. Kagrupo nyo, yung mga iniimbestigahan, mga bata nyo, yung mga iniimbestigahan. Kaya pala inaalam nila. Kaya pala nag-post to si MP Pogay na kung saan daw. So yung pala talaga ang intention nila. Baka nga si Sara, rin 'di ba? Biglang dumating. Yun yung sinasabi nila. Diba? Alam na po natin kasi yung ganyang galawan, mga kababayan. Alam na po natin yung mga ganyang galawan. Papogi ba? Kasi 2028 election Diba? Papogi ba? Hindi naman personalan talaga ito. Totoo naman yung mga kababayan, walang personalan. Pero wag naman pong ganitong klase ng bastusan. Bastusan ito Biruin mo. Biruin yung mga kababayan. For example na lang tayo ang nasa katayuan nila. BBM vlogger ang iniimbestigahan.
Sample. Do you think? Kaya nga merong BBM na nakalagay sa pangalan namin or sa identity namin dahil nakasuporta kami kay Pangulong Bongbong Marcos. Do you think si Pangulong Bongbong Marcos 'di ba? Magpapapogi pa sa ganyan? Na alam din niya na tinutuligsa siya. 'Di ba? Huwag po tayo paka-hipokrito, mga senator. 'Di ba? Alam po namin yung salitang papogi. Alam po namin yung salitang magiging gwapo ka. Kasi alam nyo kung gaano kami karami Nakita nyo yung nagsimpatya kay Mima Alicia. Nakita nila mga kababayan Nagulat sila nawindang sila Tinabunan ang issue ng impeachment sa pagkawala ni Mima Alicia. Sa isang banda, na-set aside yung usapin ng impeachment ni Sara. Nagulat sila ron, hindi nila lubos akalain mga kababayan na ganyan kalaking impact. 'Di ba? Sa publiko, sa sambayan ng Pilipino, ang pagkaka-assassinate kay Mima Alicia. Dahil may mga taong nagbanta. O mga senator, ulitin natin mga DDS senator, may nagbanta. At sa hanay nyo po ang iniimbestigahan. For God's sake naman, tablan naman kayo ng konting kahihiyan, di kayo kilabutan, naharap kayo kay Mima. Na alam nyo sa sarili nyo, na isang araw sa buhay ni Mima na siya'y nabubuhay. Tinanga-tanga kayo dahil kayo ay bobo at tanga sa pinaglalaban nyo sa Senado. Na pinaglalaban nyo si Duterte. Di kayo kilabutan, Diyos ko. Tatawag pa talaga kayo. Hindi natin alam kung makikisimpatya o mang-aasar sa totoo lang. Pero ako sa part ko nakakabobo. Kahit sinong bobo malalaman yung kahit sinong bobo malalaman yung agenda nila kung bakit sila pupunta. Dun sa namatay na na mga Ateneo mga DDS senator, ni isa ba may pumunta sa inyo noon na mayapa yung yung isang taga Davao, sino yon? Si Rene, 'di ba? Wala. 'Di ba? Ba't doon hindi kayo nagpapogi? Bakit kay Mima Alicia gusto nyo magpapogi? Dahil gusto nyong kunin yung simpatya ng mga loyalista? Dahil gusto nyo kunin yung simpatya ng mga BBM supporter? Ng mga pinklawan, ng mga dilawan? Ay, mabait pala to. Ay, Diba? Ilan sila Ang balita natin, ilan sila na gustong pumunta ron. Pero sinabi ata ni Boss Mike na salamat po. Nagpasalamat naman si Boss Mike. Pero para po sa ikakatahimik ng lahat, wag na lang po siguro. 'Di ba? Hindi, mas okay na rin 'yon, mga kababayan. At least tumawag sila. Hindi yung basta nalaman dumating. Kasi mabibigla kami ron kung mabibigla tayo lahat to, tibay ng mukha nito.
andito bigla, 'di ba? Ah. Kasi may mga ano po eh. Pagkakalam ko may mga gustong ano pumunta rin na mga DDS. Ah, kaya inaalam ni MP Pogay itong ano kasi ang palusot po ni MP Pogay masama daw bang alamin itong lokasyon para mapatunayan daw nila na si Mima ay namayapa. O, di ba mga gago? Duda pa sila sa mainstream media. Duda pa po sila sa mainstream media. Duda pa po sila sa ano po, sa kapulisan. Dahil ang katwiran sa kanila, ng kanilang mga amo, propaganda daw yan. Isisisi daw kay Sara Duterte. Eh, hindi po namin naisip yun. Mungkatin nyo, sila naisip nila, tayo hindi. Diba? Person of interest nga eh. Galit na tao. Oh, personal na galit. Oh, personal na intention. Oh. Tapos sasabihin nila, ididikit kay Sara. Sila po ang nagdikit sa pangalan ni Sara Duterte, hindi po tayo. 'Di ba? Magdadahilan ka rin lang, MP Pogay, pantanga pa. No wonder, itakwil ka ng LGBT. Oo, takwil ka ng mga bading. Alam mo kung bakit? Merong isang kagaya mo na mahahalo sa kanila. Yung nakalatag na dyan, sa mainstream media, nagbobobobobohang ka pa. Pakulo. Gago. Pakulo daw ng administrasyon. Pakulo daw. Para daw isisi kay Sara Duterte sa impeachment. Samantalang sila ang nagdikit ng issue ni Mima kay Sara Duterte, hindi tayo. Ni isa sa amin walang nagdikit kay Sara Duterte. Ang sinasabi natin, may nagbanta. Sino ba yung mga nagbanta? Kasi hindi pwedeng iset aside yung mga DDS na nagbanta. 'Di ba? Ganon? Nakakahiya ka pala talaga, MP Pogay. At saka, wag kang magtali-talinuhan. Wala ka na ilalatag na ebidensya. Oo, totoo lang. Wag kang magtali-talinuhan. Na feeling mo, ang tali-talino mo. Yung talino mo, kabobohan lang namin. Oo, kabobohan lang namin. Diba? Na-bad trip siya kay Ballpoint Man sa video namin ni Ballpoint Man. Na-bad trip siya. Oo. Tapos nag-consult sa attorney niya. Diba? Nung nag-viral yung katangahan niya, magdidemanda. Kami pa lang ni Ballpoint Man yun sa video. Nag-viral. Magkasama kami ni Ballpoint Man. Napikon, magdidemanda daw. May person of interest nga, tapos inaalam mo pa kung tapos ang katwiran mo in the end of the day kasi nga walang nakikitang bangkay. Di pumunta ka. Tignan mo kung si Mima yung nakaiga dun sa kabaong. 'Di ba? Ganun kasimple yun. Hindi nyo na kailangan gumawa ng drama-drama dyan para lang, 'di ba?
sabihin na ano, na palabas ng administrasyon yung pagkawala ni Mima. Konsehan yung nangyari kay Mima. Di ba? Walang ganun. Walang ganung kwento. Kahit kailan talaga fake news kayo eh. Diba? Kahit kailan fake news kayo. Hanggang dyan lang ang kaya nyo. Diba mga kababayan? Kaya ito po, no, itong mga taong ito, at saka pa pala, ito, lumabas ulit yung issue ni Jay Guevara, mga kababayan. Nako. Jay Bobo. Dahil sa pangungutya mo kay Mima, trending ka ngayon. Viral po. Viral po si Jay Bobo. Alam nyo kung bakit? Inireklamo kasi yan dati ng magulang nung inasawa niya ngayon. May inasawa kasi yan, may binahay yan, 13 anyos. Ilang taon na siya. Bulbulin na siya na maliit ang edits. Kasi may ginawa po yan, may nilab scam din yan sa Kalingap. Supporter din ng Kalingap. Nag-i-sponsor sa kanya. Alam nyo ba, sabi nung nag-sponsor na yon, nung magjowa sila, lagi raw tumatawag yan, nasa banyo. Alam nyo na ginagawa, nagpapakita ng Tweety Bird. Literal daw literal daw na ibon. Literal na ibon. Sabi nga daw nung, hindi na natin babanggitin pero I'm sure, alam niya to. Alam na, kung mapapanood to nung, kasi followers ko din yon. Baboy. Nasa pagkatao naman eh. Siguro, hindi siya, siguro, no, itong si Jay Bobo, hindi satisfied na ganun lang, pambanyo lang. At alam niya, 'di ba, na hindi masasarapan yung normal, yung kaedad niyang babae, kaedad niya. Kaya kumuha ng bata ng uto ng minor de edad. Ayun po, ano nangyari? Anong nangyari kay Jay Bobo? Pinuntahan po ng PNP at DSWD. Sinuplong nung nanay, ibinahay yung anak kasi. Tapos nakiusap sa nanay. Nakiusap. Naglulumuhod. Wag daw siya ipakulong. Tapos ginamit yung bata para hindi rin siya ipakulong. Ginamit yung buhay ng bata kasi ang sabi daw nung pinaliwanag to ni Jay Bobo dati. Mahal daw siya nung bata. Mahal daw siya nung bata. Magpapatiwakal daw yung bata pag kinulong si Jay Bobo, di ba? Yun sabi ni Jay Bobo. Grabe, no? Nakita nyo yung mga pagkatao ng DDS vlogger. Nakadiri, no? Well, ganyan sila eh. Pagka pinersonal tayo, pag pinersonal mo sila, magagalit sila. Pero sila unang namemersonal. Mungkatin nyo, 'di ba? Lahat ng pwede namang tayo ang personalin na nabubuhay, bakit yung hindi makakasagot na tao? Ba't yung nakahimlay na sa kanyang huling hantungan? 'Di ba? Ang babastusin nila. Kasi alam nila hindi makakasagot eh. Hindi na makakasagot si Mima eh. Kaya kahit magtatatawa, pero hindi nila alam sila nakakatawa. Nakikita ng taong bayan kung anong pagkatao meron sila. 'Di ba?
Sa kayo nakakita, mga kababayan? Ginawan ng krimen. Natuwa ka pa? Oh. 'Di ba? Tayo ba? Natuwa tayo nung nakulong yung nanaksak na DDS. Hindi, tanong ko lang. Oh, tanong ko lang, natuwa ba tayo nung nakulong yung ano? Pinagtawanan ba natin? Kinontent ba natin? Hindi po. 'Di ba? Yung nanaksak ng rider na merong special child na anak. Pinagtawanan ba natin sa social media? Kinontent ba natin sa social media? DDS yun, solid yun. Tinignan ko profile nun. Tinignan ko sa Facebook ang profile nun. Laganap kasi sa Facebook eh. Sabi, ay DDS pala, solid DDS pala. Ano lang sinasabi natin? Ano lang payo natin? Oh. Maging aral sa inyo ito, mga DDS. 'Di ba? Na ang totoong mga kriminal sa lansangan, pro DDS. Yan ang legit. 'Di ba? So ayun mga kababayan, alauna na at magwa 1:30 na, no? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Luzon, Visayas, Mindanao, Estados Unidos hanggang Europa. Ayan po, tayo po'y maggagayak na dahil pupunta na po tayo sa kung saan nailaga si Mima Alicia, ating kapatid, no. Medyo minakabahan ako pero hindi ako kinakabahan lumabas Kinakabahan ako kasi yung emosyon na pwedeng lumabas sa puso ko, puso ba namin, habang papasok kami dun sa kwarto ni Mima. Sana makontrol namin yung sarili namin, emosyon, 'di ba? Pero it's natural 'di ba? Natural na pag mawalan tayo ng kapatid, lalo na si Mima bunso, 'di ba? Masakit talaga. Lalo na nga, sabi nga namin kay Boss Mike na siya talaga nangalinga kay Mima nung mga unang araw niya dito sa Maynila. Okay. So, hanggang dito na lang kasi malayo pa, Caloocan hanggang Quezon City. Alam nyo naman dito sa Caloocan, Novaliches pa lang, Diyos ko. Abutin ka na ng Samsyam. Diba? Hindi, baka magano na lang ako. Dito na lang ako sa dadaan sa may tawag dito kabila. Sa may kabila na lang. Hanap tayo ng mabilis na ruta. So ayun mga ka-BBM, mga kaloyalista, maraming salamat po at mabuhay po kayo. At ulitin natin, maraming salamat po Mr. President, mahal namin Pangulo, PBBM, at kay Congressman Sandro Marcos. Thank you po. Ayan. At regarding po sa justice kay Mima, magantabay po kayo dahil malapit na. Malapit na. Oo. No? Marami na pong findings. Okay, so bahala na po ang PNP. I think naglabas naman na PNP kagabi ng kanilang statement, 'di ba? Sa ABS-CBN. So napanood naman na ng lahat. At nagpapasalamat po muli tayo kay General Nartates at kay Director Melvin Matibag. Maraming salamat po mga sir sa pagtutok dito sa kaso ng pag-assassinate kay Mima Alicia. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. God bless po everyone. Magkita-kita po ulit tayo for another video. Baka may mag-live mamaya doon sa amin, no? Ayan, makikita nyo naman kami ron. Maraming salamat po mga kabengador. Maraming salamat mga ka-BBM. Peace out mga kababayan. Gangster, we do that better than anybody.
I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by.